Sa video na ito haharapin natin ang isang katotohanang hindi pa handang tanggapin ng marami. Ang bawang ay maaaring makatulong sa iyo, ngunit maaari rin itong tahimik na makasama sa gabi kung mali ang paggamit mo nito. Gusto kong manatili ka hanggang sa dulo, dahil ang ibabahagi ko sa huling bahagi ay isang makapangyarihang dagdag na kaalaman na dapat marinig ng bawat nakatatanda bago kumuha ng isa pang piraso ngayong gabi. Ang huling tip na iyon ay maaaring magbago sa paraan ng paggamit mo ng bawang habang buhay. Makinig ka sa akin ng direkta. Ilang beses mo na bang narinig ang sinasabi ng iba, natural ito, kaya ligtas ito? Ilang beses ka na bang dumurog ng 2-3, kahit 4 na butil bago matulog dahil naniniwala kang mas maraming bawang ay mas protektado ang puso mo? Hindi ka mali sa pagnanais mong maprotektahan ang sarili mo. Hindi ka mali sa pagnanais mong maging malakas. Hindi ka mali sa pag-iwas sa ospital, gamot at panghihina. Pero narito ang masakit na katotohanan. Minsan, ang mismong ginagamit mong panangga para sa puso mo ay maaaring nagpapahirap dito habang gabi. Ang bawang ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang bawang ay nagpapalabnaw ng dugo. Ang bawang ay nakakaapekto sa takbo ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog. At sa gabi, ang katawan mo ay likas na mas mahina. Ang presyon ng dugo ay natural na bumababa. Ang sistema mo ay bumabagal. Ang puso mo ay tahimik na gumagana habang ikaw ay nagpapahinga. Ngayon, isipin mo ang pagdaragdag ng sobrang bawang sa sitwasyong iyon. Pagkahilo sa umaga. Kakaibang panghihina. Pagsusuka o hapdi sa tiyan na gumigising sa'yo. Mga pasa na hindi mo maipaliwanag. At hindi mo ito iniugnay sa bawang na ininom mo bago matulog. Kaya mahalaga ang pag-uusap na ito. Kung naniniwala kang ang mga natural na lunas ay dapat gamitin ng may tamang kaalaman, mag-type ng maya sa mga komento ngayon. At sabihin mo sa akin ito, nakaranas ka na bang uminom ng higit sa 1 piraso ng bawang sa gabi dahil akala mo mas magiging epektibo ito? Maging tapat sa mga komento. Pag-usapan natin ito ng bukas. Dahil ngayong gabi, hindi tayo nanghuhula. Hindi tayo umaasa sa chismis. Direkta tayo sa sinasabi ng mga eksperto. Direkta tayo sa nararanasan ng katawan. Direkta tayo sa hangganan ng paggaling at pinsala. Hindi ito pananakot. Ito ay kamalayan. Manatili ka. Makinig ng mabuti. At panatilihing bukas ang isip. Simulan na natin. Direkta tayo sa sinasabi ng mga eksperto, hindi sa social media, hindi sa kapitbahay, hindi sa viral na video. Ang inirerekomendang ligtas na dami ng sariwang bawang para sa karamihan ng matatanda ay humigit kumulang 1 butil bawat araw. Hindi 3. Hindi 5. Hindi 1 buong ulo ng bawang na binabad sa pulot bago matulog. 1 butil lang, humigit kumulang 2 hanggang 5 gramo. Ang rekomendasyong iyon ay umaayon sa mga gabay na binabanggit ng mga pandaigdigang organisasyong pangkalusugan tulad ng World Health Organization. Ang bawang ay makapangyarihan. Hindi lamang ito pampalasa, kumikilos ito na parang natural na gamot sa loob ng katawan. At dito nagkakamali ang marami. Tinatrato nila ang bawang bilang pagkain. Pero ginagamit nila ito bilang gamot. Kapag ang isang bagay ay kayang magpababa ng presyon ng dugo, magpalabnaw ng dugo, makaapekto sa kolesterol, at makaapekto sa asukal sa dugo, hindi na lamang ito pagkain. Ito ay kimika. Ito ay pisyolohiya. Ito ay may epekto. Binibigyang diin ni Andrew Weil ng Andrew Weil Center for Integrative Medicine sa loob ng maraming taon na ang mga natural na lunas ay nangangailangan pa rin ng tamang dosis. Dahil ang galing ito sa lupa ay hindi ibig sabihin na kaya ng katawan mo ang walang limitasyong dami. Isipin mo ito ng mabuti. Kung ang 1 butil ay may epekto sa iyong mga ugat, ano sa tingin mo ang ginagawa ng 3 butil? Kung ang 1 butil ay bahagyang nagpapalabnaw ng dugo, ano ang mangyayari kung dadagdagan mo ito ng 2 o 3 beses sa gabi habang natural nang bumababa ang presyon ng dugo mo? Dito kailangan ng karunungan, hindi hula. Maraming nakatatanda ang naniniwala, kung maganda ang isa, mas maganda ang mas marami. Pero hindi ganoon gumagana ang katawan. Pinoproseso ito ng atay mo. Tinatahak ito ng tiyan mo. Tumutugon ang mga ugat mo.
At kapag sobra ang nakuha mo, lalo na bago matulog, hindi ito nagdiriwang ang katawan mo. Tahimik itong nahihirapan. Tanungin kita ng tapat. Nakainom ka na ba ng 2 o higit pang butil ng bawang sa gabi dahil natakot ka na mataas ang presyon ng dugo mo? Dinagdagan mo ba ang dami ng hindi kumukonsulta sa sinuman? Kung mag-type ng AE sa mga komento. Walang kahihiyan dito. Sabay tayong natututo. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa bawang. Ito ay tungkol sa paggalang sa lakas nito. Isang butil bawat araw ay karaniwang itinuturing na ligtas para sa karamihan ng malulusog na matatanda. Higit pa rito, lalo na palagi at lalo na sa gabi, ay maaaring magpataas ng posibilidad ng side effects. At may hindi alam ang karamihan. Ang epekto ng bawang ay naipon. Kung araw-araw mo itong iniinom, ang epekto nito ay lumalakas sa paglipas ng panahon. Hindi ito basta nawawala paggising mo. Nag-a-adjust ang katawan mo. Sumasagot ang dugo mo. Nagbabago ang presyon mo. Kaya bago mo durugin ang pangalawang butil ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo. Gumagamit ba ako ng karunungan o takot? Kung naniniwala kang ang natural na medisina ay dapat igalang, hindi abusuhin, mag-type ng respect iki sa mga komento. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit ang gabi ay may espesyal na epekto, at kung bakit ang parehong butil ng bawang na nakakatulong sa araw ay maaaring may ibang epekto habang ikaw ay natutulog. Manatili ka. Dito nagiging seryoso ang usapan. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na karamihan sa tao ay hindi iniisip at gayunpaman, binabago nito ang lahat kung paano tumutugon ang iyong katawan sa bawang. Bakit natin tinututukan ang gabi? Dahil ang katawan mo ay hindi pareho sa gabi kumpara sa araw. Sa araw, aktibo ang sistema mo. Mas mataas ang tibok ng puso mo. Mas malakas ang pagtunaw ng pagkain. Mas stable ang presyon ng dugo dahil ikaw ay gumagalaw, kumakain, nagsasalita, at tumutugon. Pero sa gabi bumabagal ang lahat. Natural na bumababa ang presyon ng dugo. Mas nagiging malalim at mabagal ang paghinga. Bumababa ang metabolismo. Ang katawan ay pumapasok sa repair at recovery mode. Hindi ito aksidente, ito ang disenyo ng katawan. Ngayon dito nagiging komplikado ang bawang. Ang bawang ay kilalang nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Isa ito sa pinakamalaking benepisyo nito. Pero kapag ininom mo ito sa gabi, pinagsasama mo ang dalawang epekto na parehong nagpapababa ng presyon. Ang katawan mo ay natural nang nagpapababa ng pressure. At dadagdagan mo pa ito ng bagay na lalo pang nagpapababa. Dito maaaring magsimulang mabuo ang hindi balansing kondisyon ng tahimik. Ipinaliwanag ng mga eksperto mula sa mga institusyon tulad ng Mayo Clinic na ang bawang ay may malinaw na epekto sa regulasyon ng presyon ng dugo. Para sa marami, ito ay nakakatulong sa araw kung kailan mataas o hindi stable ang presyon. Pero sa gabi, ang parehong epekto ay maaaring maging sobra para sa ilang tao, lalo na sa mga nakatatanda o sa mga umiinom na ng gamot sa presyon ng dugo. Hayaan mong gawing mas malinaw ito. Isipin mo na ang presyon ng dugo mo ay natural ng dahan-dahang bumababa habang natutulog ka. Tapos dadagdag pa ang bawang na lalo itong ibinababa. Maaaring hindi mo ito agad maramdaman. Pero napapansin ito ng katawan mo. Maaaring magising ka na. Pakiramdam ay sobrang hina. Bahagyang pagkahilo kapag tumatayo. Pagod kahit nakatulog ka. O may mabigat at malabong ulo. At karamihan sa tao ay hindi ito iniugnay sa kinain nila bago matulog. Iniisip nila ito ay pagtanda. Iniisip nila ito ay normal. Iniisip nila ito ay kalidad ng tulog. Pero minsan ito ay kombinasyon ng oras at dami. Kaya ang paggamit sa gabi ay hindi lang isa pang oras ng araw. Ito ay ganap na ibang biological state. Kung naiintindihan mo na ang katawan ay iba ang kilos sa gabi, mag-type ng I-understand sa mga komento. At sabihin mo kung saan ka nanonood, gusto kong malaman kung gaano kalayo na ang naabot ng mensaheng ito. Ngayon mas lalalim pa tayo. Kung umiinom ka na ng gamot para sa presyon ng dugo, diabetes, o kalusugan ng puso ang bawang ay hindi na kumikilos ng mag-isa. Nakikipag-interact ito. Pinapalakas nito ang epekto ng ibang bagay.
Nagiging kombinasyon ito. Kaya ang tila simpleng piraso ng bawang sa gabi ay maaaring hindi na pala ligtas kapag sinabayan ng gamot na nagpapababa na ng iyong sistema. Ito ang dahilan kung bakit ang kamalayan ay mas mahalaga kaysa sa nakasanayan. Dahil ang gumagana sa araw para sa enerhiya at sirkulasyon ay maaaring hindi na pareho ang epekto kapag ang katawan ay naghahanda na para sa pahinga. Kung nagsisimula itong magbigay ng kahulugan sa iyo, mag-type ng make sense sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakanapapabayaan na panganib ng bawang sa gabi, isang bagay na nakakaapekto sa iyong dugo nang hindi mo namamalayan. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa pinakaseryosong epekto ng bawang na madalas hindi pinapansin dahil hindi ito agad lumalabas, pero kapag lumabas na, maaaring nakakabahala. Ito ay ang pagnipis ng dugo. Ang bawang ay may natural na kakayahang bawasan ang platelet aggregation. Sa madaling salita, ginagawa nitong hindi gaanong imadikit ang dugo. Nakakatulong ito sa pag-iwas ng pamumuo ng dugo sa ilang sitwasyon, kaya madalas itong pinupuri sa usapin ng kalusugan ng puso. Pero narito ang bahagi na hindi naiisip ng karamihan. Ano ang mangyayari kapag masyadong numinipis ang dugo? Ayon sa mga pag-aaral na sinusuportahan ng National Institutes of Health, ang bawang ay may nasusukat na antiplatelet effect. Ibig sabihin, maaari nitong maapektuhan kung paano namumuo ang dugo. Sa araw, aktibo ang katawan. Kapag may maliit na imbalance, gising ka, gumagalaw, hydrated, at may kakayahang tumugon. Pero sa gabi bumabagal ang lahat. At kung pagsasamahin mo ang natural na pagbagal na ito sa sobrang dami ng bawang bago matulog, maaari mong hindi sinasadyang pataasin ang panganib ng madaling pagkapasa. Pagdurugo ng ilong. Mas matagal na pagdurugo mula sa maliit na sugat. O sa bihirang kaso, mas mataas na risk ng internal bleeding sa sensitibong individual. Pag-isipan mo ito sandali. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang katawan sa iba't ibang kondisyon. Ngayon mas nagiging mahalaga pa ito. Kung umiinom ka na ng gamot tulad ng aspirin, warfarin, o clopidogrel, ang dugo mo ay kontrolado na ng medisina upang bawasan ang pamumuo. Ang mga gamot na ito ay may tamang dosis para sa dahilan, para balansihin ang benepisyo at panganib. Ngayon isipin mo ang pagdagdag ng maraming piraso ng bawang sa gabi. Hindi ka lang nagdadagdag ng pagkain. Pinagsasama-sama mo ang mga epekto. At ang pagsasama-sama ng epekto ay maaaring magtulak sa katawan lampas sa ligtas na balanse. Maraming nakatatanda ang gumagawa nito nang hindi alam. Iniisip nila. Dahil natural ito, hindi ito makakaapekto. Pero ang dugo mo ay hindi nakakaintindi ng unnatural o synthetic. Ang tanging sinusunod nito ay chemical effect. Hayaan mong tanungin kita ng tapat. Napansin mo na ba ang kakaibang pasa sa balat mo na hindi mo alam kung saan nanggaling? Kung mag-type ng I have bruises sa mga komento. Mahalaga ito. Dahil minsan ang katawan ay nagbibigay ng maagang senyales, pero hindi natin ito pinapansin dahil hindi pa ito mukhang seryoso. At doon dahan-dahang lumalaki ang panganib. Ngayon isipin mo ito ng mabuti. Ang bawang ay hindi problema. Ang sobra ang problema. Ang timing ang problema. Ang kombinasyon sa gamot ang problema. Kaya mas mahalaga ang tamang dami kaysa paniniwala lamang. Kung nagsisimula kang makita ang bawang sa ibang paraan, mag-type ng Wakigu sa mga komento. At sabihin mo kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito sa buong mundo. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang mas hindi komportableng katotohanan kung paano ang bawang ay maaaring tahimik na magdulot ng mga problema sa tiyan sa gabi na madalas na pagkakamalang ibang kondisyon. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas binabaliwala ng marami bilang inormal na hindi komportable, pero sa gabi, maaari itong maging tunay na problema nang hindi mo namamalayan. Ang iyong tiyan. Dahil hindi lahat ay pare-pareho ang reaksyon sa bawang, lalo na ang hilaw na bawang na iniinom sa gabi. Ang bawang ay likas na matapang. May taglay itong sulfur compounds na maaaring makairita sa digestive tract ng mga sensitibong tao.
Sa araw, aktibo ang katawan mo, nakatayo ka, at patuloy na natutunawan ang iba't ibang pagkain habang gumagalaw ka. Pero sa gabi, nagbabago ang katawan mo. Bumabagal ang digestion. Iba ang kilos ng stomach acid. At ang katawan ay naghahanda para sa pahinga, hindi para sa pagproseso ng matapang na compounds. Ngayon isipin mo ang pagpasok ng hilaw na bawang, lalo na higit sa isang butil, bago ka humiga. Dito nagsisimula ang problema para sa maraming tao. Ayon sa medikal na gabay mula sa mga institusyon, tulad ng Cleveland Clinic, ang hilaw na bawang ay maaaring mag-trigger o magpalala ng acid reflux at gastroesophageal irritation sa mga sensitibong individual. At ganito ang nararamdaman nito sa totoong buhay. May nasusunog na pakiramdam sa dibdib. Maasim na lasa sa lalamunan habang sinusubukang matulog. Mabigat na discomfort na pinipilit kang umupo sa gabi. Pakiramdam na parang inagnininas ang tiyan mo kahit dapat nagpapahinga ka. At ang mas malala, maraming tao ang hindi ito iniugnay sa bawang. Iniisip nila, siguro pagkain lang yan kahapon. Siguro pagtanda lang. Siguro stress lang. Pero ang trigger ay nasa loob na ng sistema bago pa sila humiga. Ngayon makinig kang mabuti. Kapag humiga ka pagkatapos kumain o umunguya ng hilaw na bawang, hindi na tinutulungan ng gravity na manatili ang laman ng tiyan pababa. Kung sensitibo ang lower esophageal sphincter mo, mas madaling umaakyat ang acid. Doon ang gagaling ang burning reflux sensation. At kung matapang at hilaw ang bawang, maaari nitong palalain ang iritasyon. Linawin ko ng maigi. Hindi ibig sabihin nito ay masama ang bawang. Ibig sabihin nito ay mahalaga ang timing at dami. May mga taong kayang tiisin ito ng walang problema. Mayroon ding hindi kaya. At marami ang nadidiskubre lang ang pagiging sensitibo nila matapos ang paulit-ulit na paggamit sa gabi. Ngayon isipin mo lalo na ang mga nakatatanda. Marami na ang may mas mabagal na digestion, mas mataas na sensitivity sa acid, mga gamot na nakakaapekto sa lining ng tiyan, o umiiral na reflux issues. Kaya kapag malakas at marami ang bawang sa gabi, tumataas ng malaki ang posibilidad ng discomfort. At narito ang tunay na panganib. Kapag nagising ka sa gabi dahil sa discomfort, bumababa ang kalidad ng tulog mo. At ang mahinang tulog ay nakakaapekto sa presyon ng dugo, kalusugan ng puso, mood, at recovery. Kaya ang isang butil sa maling oras ay hindi lang tiyan ang naapektuhan, pati buong gabi mo. Ngayon gusto kitang tanungin ng tapat. Naranasan mo na ba ang burning sensation sa dibdib o lalamunan pagkatapos uminom ng bawang sa gabi? Kung mag-type ng burning sa mga komento. Maging tapat ka, makakatulong ito sa iba na malaman na hindi sila nag-iisa. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood. Dahil ang natutunan natin dito ay simple pero makapangyarihan. Ang bawang ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iniinom mo. Ito ay tungkol sa kung kailan mo ito iniinom. At kung paano tumutugon ang katawan mo kapag dapat ito ay nagpapahinga. Kung may saysay ito para sa iyo, mag-type ng sense sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang isang mas mapanganib pa, kung ano ang nangyayari kapag ang bawang ay masyadong nagpapababa ng presyon ng dugo habang natutulog ka, nang hindi mo namamalayan. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na sa unang tingin ay mukhang walang harm pero maaaring tahimik na maging delikado kapag nangyayari habang ikaw ay natutulog. Pinag-uusapan natin ang sobrang pagbaba ng presyon ng dugo sa gabi. Maraming tao ang alam na ang bawang ay nakakapagpababa ng presyon ng dugo. Isa ito sa dahilan kung bakit ito sikat sa natural health. Pero madalas hindi pinapansin ang simpleng katotohanan ito. Ang nakakatulong sa presyon ng dugo sa araw ay maaaring magpababa nito ng sobra sa gabi. Sa gabi, ang katawan ay natural na nagpapababa ng blood pressure. Tinatawag itong nocturnal dipping. Normal ito. Healthy ito sa tamang antas. Ang puso ay nagpapahinga, bumabagal ang sistema, at nagre-repair ang katawan. Pero dito nagsisimula ang problema. Kapag nagdagdag ka ng malakas na natural vasodilator tulad ng bawang, lalo na sa mas mataas na dami, maaari mong palakasin ang natural na pagbaba. At para sa ilang tao,
lalo na sa mga nakatatanda o umiinom na ng gamot, maaaring maging sobra ang pagbaba. Ito ang tinatawag ng mga doktor na nocturnal hypotension, sobrang pagbaba ng presyon ng dugo habang natutulog. Ngayon gawing malinaw natin ito. Maaaring hindi mo ito maramdaman habang natutulog ka. Pero nararamdaman ito ng katawan mo. Maaaring magising ka na may biglang pagkahilo kapag tumatayo mula sa kama. Mabigat o malabong ulo. Hindi pangkaraniwang panghihina sa umaga. Malabong paningin sa loob ng ilang segundo. O pakiramdam na hindi ka fully nakapag-recover. At ang pinakadelikado, iniisip ng karamihan na ito ay tanda lang ng edad o masamang tulog. Pero minsan, ito ay dahil sa sobrang pagbaba ng presyon ng dugo habang wala kang malay. Ipinapakita ng mga research at clinical observation mula sa cardiovascular specialists, kabilang ang mga institusyong tulad ng Mayo Clinic, na ang sobrang pagbaba ng blood pressure, lalo na kapag sinabayan ng gamot o supplements, ay maaaring magpataas ng risk ng falls, pagkapagod, at mahinang sirkulasyon sa mga vulnerable na tao. Ngayon isipin mo ang sitwasyong ito. Umiinom ka ng gamot sa presyon ng dugo sa araw. Tapos nagdadagdag ka ng maraming bawang sa gabi. Tapos natural pang bumababa ang presyon ng dugo habang natutulog ka. 3 antas ng pagbaba ng presyon ng dugo ang nangyayari sabay-sabay. At hindi ito kayang ihiwalay ng katawan. Ang tanging nararamdaman nito ay ang kabuuang resulta. Kaya may mga nakatatanda na gumigising na hindi maayos ang pakiramdam, pero hindi nila maipaliwanag kung bakit. Hayaan mong tanungin kita ng direkta. Naranasan mo na bang tumayo sa umaga at makaramdam ng bahagyang pagkahilo o kawalan ng balanse sa loob ng ilang segundo? Kung mag-type ng dizzy morning sa mga komento. Mahalaga ito. Dahil ang maliit na sandaling iyon ng imbalance ay maaaring babala na masyadong bumaba ang presyon ng dugo mo sa gabi. Ngayon gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Hindi delikado ang bawang mismo. Pero ang sobrang paggamit sa gabi ng walang kaalaman ay maaaring maging risky para sa ilang tao. Lalo na kapag sinabayan ng gamot sa presyon ng dugo, dehydration, mababang intake ng asin, o mahabang tulog na walang monitoring. Ang katawan mo ay tahimik na gumagana sa gabi. Wala ka roon para i-correct ito. Kaya kung anong imbalance ang nangyayari ito ng tahimik. Kaya mahalaga ang kamalayan. Kung nagsisimula mong makita na ang timing ay nagpapabago ng lahat, mag-type ng timing matters sa mga komento. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang naaabot ng mensaheng ito. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang mas hindi napapansin kung paano nakikipag-interact ang bawang sa mga gamot na iniinom na ng maraming nakatatanda. At kung bakit ang kombinasyong iyon ay maaaring tahimik na magpalakas ng epekto ng walang babala. Ngayon lumipat tayo sa isang bagay na ganap na hindi napapansin ng marami at gayunpaman, isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng buong usapan na ito. Ang bawang ay hindi umiiral ng hiwalay sa loob ng iyong katawan. Ito ay nakikipag-interact. At kapag ikaw ay umiinom ng gamot, mas lalo pang mahalaga ang mga interaksyong iyon. Linawin natin ito ng maigi. Ang bawang ay hindi lamang natural na pagkain. May taglay itong biologically active compounds na maaaring makaapekto sa kung paano gumagana ang ilang gamot sa iyong sistema. Ngayon isipin mo ang sitwasyong ito. Ang isang nakatatanda ay umiinom ng gamot sa presyon ng dugo sa umaga. Maaaring gamot sa diabetes sa bandang hapon. Maaaring aspirin o ibang gamot para sa puso. At pagkatapos sa gabi, magdadagdag siya ng maraming hilaw na bawang dahil iniisip niyang pampalakas ito ng kalusugan. Ang hindi niya alam ay ito. Pinagsasama-sama niya ang mga epekto nang hindi napapansin ang kabuuang resulta. Ayon sa gabay ng mga regulatory health agencies tulad ng DEA, Food and Drug Administration, ang mga herbal supplements at pagkain na may medicinal properties ay maaaring makipag-interact sa mga reseta na gamot sa paraang maaaring magpataas o magpababa ng bisa nito. Isa ang bawang sa mga ganitong sangkap. Ngayon hatiin natin ito ng simple. Kung ikaw ay umiinom ng gamot sa presyon ng dugo, maaaring lalo pang pababain ito ng bawang. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, maaaring tumaas ang tendency ng pagdurugo.
Kung ikaw ay umiinom ng gamot sa diabetes, maaaring bahagyang maapektuhan ang kontrol ng asukal sa dugo. Sa hiwa-hiwalay na paraan, maaaring kaya pang kontrolin ang bawat epekto. Pero kapag pinagsama-sama maaari itong maging hindi predictable. At ang pagiging hindi predictable ay ang pinakamahirap tanggapin ng katawan. Isipin natin kung ano ang nangyayari sa gabi. Ang katawan mo ay nasa resting state. Bumabagal ang metabolism. Ang atay ay mas dahan-dahang nagpoproseso ng lahat. Mas mababa ang tibok ng puso. Ngayon dadagdagan mo pa ng bawang habang may mga gamot na aktibo na sa iyong sistema. Ang resulta ay hindi biglang alarma. Ito ay unti-unting epekto. At kaya maraming tao ang hindi iniugnay ang kanilang sintomas sa bawang. Napapansin nila. Hindi pangkaraniwang pagkapagod sa umaga. Bahagyang pagkahilo. Madaling pagkapasa. O pakiramdam na iba pagkatapos magising. Pero iniisip nila na ito ay pagtanda, panahon o stress. Hindi nila alam na ito ay kombinasyon ng mga epekto na tahimik na nangyayari sa magdamag. Ngayon hayaan mong tanungin kita ng tapat. Umiinom ka ba ngayon ng regular na gamot para sa presyon ng dugo, diabetes, o kalusugan ng puso? Kung mag-type ng med sa mga komento. Mahalaga ito para sa kamalayan. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi pagtigil sa bawang. Ito ay paggalang sa kung paano ito kumikilos sa loob ng katawan na may gamot. At may isang bagay na hindi naiintindihan ng marami. Hindi lang iniisip ng mga doktor kung ano ang iniinom mo. Iniisip din nila kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ang lahat. Doon nakasalalay ang kaligtasan. Kung nagsisimula mong makita na ang innatural, ay hindi palaging ibig sabihin ay walang panganib, mag-type ng nai-understand sa mga komento. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung ilang bansa ang bahagi ng usapang ito. Dahil sa susunod na kabanata, pagsasamahin natin ang lahat at malinaw nating sasagutin ang tanong, gaano karami ang sobrang bawang sa gabi, sa tunay at praktikal na paraan na maaari mong sundin ng ligtas. Ngayon pagsamahin natin ang lahat at sagutin ang tanong na gusto mong malaman sa malinaw at praktikal na paraan. Gaano karami ang sobrang bawang sa gabi? Dahil dito madalas nagsisimula ang kalituhan. May mga taong iniisip na walang epekto ang bawang kaya umiinom sila ng kahit gaano karami. May mga naniniwala na mas maraming bawang ay mas maraming proteksyon. May iba na pinaghahalo ang hilaw na bawang, capsules, at mga inuming may bawang sa isang gabi. Pero ang katawan mo ay hindi sumusukat ng iintensyon. Ito ay sumusukat ng kabuuang load. Kaya maging simple tayo at tapat. Para sa karamihan ng malulusob na matatanda, isang maliit na butil ng sariwang bawang bawat araw ay karaniwang itinuturing na sapat para sa benepisyo sa kalusugan. Ito ay nasa saklaw na binabanggit sa mga nutritional reference at tradisyonal na dietary guidance. Pero sa gabi, nagiging mas maliit ang margin. Dahil ang katawan ay hindi na nasa active mode. Kaya ito ang realidad na dapat mong maintindihan. Ang isang maliit na butil ng bawang sa gabi ay kadalasang upper safe limit para sa karamihan ng tao. Anumang higit pa rito, lalo na 2 o higit pang butil bago matulog, ay nagpapataas ng tsansa ng side effects sa mga sensitibong individual. At ang mga side effects na yon ay hindi palaging malala. Minsan ay banayad lamang. Bahagyang pagkahilo sa umaga. Mild na sakit ng tiyan. Mas mabigat na tulog pero hindi maganda ang recovery. Hindi pangkaraniwang pagod pagkagising. Ngayon pag-usapan natin kung ano ang itinuturing na sobra. Ang 3 butil o higit pa sa gabi ay kung saan tumataas ng malaki ang risk para sa maraming tao, lalo na sa mga nakatatanda o sa mga may gamot sa presyon ng dugo, blood thinners, sensitivity sa tiyan, o umiiral na kondisyon sa puso. At dito madalas nagkakamali ang marami. Hindi nila binibilang ang kabuang bawang na nakukuha nila. Iniisip nila, isa lang naman ang kinain ko sa gabi. Pero sa buong araw, may bawang na pala sa pagkain, sausawan, supplements, o herbal mixtures. Kaya ang katawan ay hindi isang butil ang nakikita. Nakikita nito ang akumulasyon. Ngayon hayaan mong maging diretsyo ako sa iyo. Ang sobrang bawang sa gabi ay hindi lang nasusukat sa numero.
Ito ay nasusukat sa reaksyon ng iyong katawan matapos ang paulit-ulit na paggamit. Kung paggising mo ay nahihilo, mahina, may hapdi sa tiyan, o sobrang pagod, iyon ay senyales na ang dami ay sobra na para sa paggamit sa gabi. Ngayon gusto kitang mag-isip ng tapat. Nakainom ka na ba ng higit sa isang butil ng bawang sa gabi dahil inisip mong mas bibilis o mas gagana ito? Kung mag-type ng AE sa mga komento. Walang paghuhusga, kamalayan lang. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood. Tingnan natin ang ating global audience. Dahil ang mahalagang mensahe dito ay hindi takot, ito ay balanse. Makapangyarihan ang bawang. Pero ang kapangyarihan na walang kontrol ay nagiging delikado. At ngayong alam mo na ang ligtas na saklaw, sa susunod na kabanata ay tatalakayin natin kung paano tamang gamitin ang bawang sa gabi kung pipiliin mo pa rin itong gamitin nang hindi sinisira ang iyong tulog o natural na ritmo ng katawan. Ngayon pag-usapan natin ang ligtas at mas matalinong paraan ng paggamit ng bawang sa gabi kung pipiliin mo pa rin itong inumin. Dahil ang layunin ay hindi lumikha ng takot. Ang layunin ay lumikha ng kontrol. Maaari pa ring maging bahagi ng iyong routine ang bawang. Pero ang paraan ng pag-inom mo nito ang magdedetermina kung susuportahan nito ang iyong katawan o magpapabigat dito habang ikaw ay natutulog. Unang prinsipyo, mas kaunti, mas mabuti sa gabi. Kung inom ka ng bawang bago matulog, sapat na ang isang maliit na butil. Hindi malalaking butil. Hindi maraming piraso. Hindi pa ulit-ulit na dosis. Isa lang ang limit na hindi dapat lampasan sa gabi ng karamihan ng tao, lalo na ng mga nakatatanda. Ikalawang prinsipyo, mahalaga ang paghahanda. Ang hilaw na bawang ang pinakamalakas na anyo. Pero ito rin ang pinakamadalas makairita sa tiyan. Mas magandang paraan ay ito. Durugin ang butil, pagkatapos hayaan itong nakatayo ng humigit kumulang 1-0 minuto bago kainin. Ang simpleng hakbang na ito ay nag-a-activate ng allicin, ang compound na responsable sa maraming benepisyo ng bawang sa kalusugan. Pero nagbibigay din ito ng kaunting oras para maging mas stable ang tindi nito, kaya mas madali itong tunawin kumpara sa agad-agad na pagnguya matapos durugin. Makinig kang mabuti. Ang paraan ng pag-inom ay kasing halaga ng dami. Huwag kailanman uminom ng hilaw na bawang nang walang laman ang tiyan sa gabi. Palaging samahan ito ng kaunting pagkain kung maaari. Binabawasan nito ang iritasyon at pinapababa ang tsansa ng acid reflux o burning sensation habang ikaw ay nakahiga. Ikatlong prinsipyo, mahalaga ang timing. Kung inom ka ng bawang sa gabi, gawin ito 1-2 oras bago matulog. Hindi mismong bago humiga. Hindi agad pagkatapos humiga. Binibigyan nito ang iyong digestive system ng oras para iproseso ito bago tuluyang pumasok ang katawan sa resting mode. Ngayon pag-usapan natin kung sino ang kailangang mas maging maingat. Kung ikaw ay taong madaling mahilo, may mababang presyon ng dugo, o umiinom ng gamot para sa puso o sirkulasyon, maaaring kahit isang butil ng bawang sa gabi ay masyadong malakas para sa iyo sa ilang araw. At dito nagiging mas mahalaga ang self-awareness kaysa routine. Ngayon hayaan mong tanungin kita ng tapat. Karaniwan ka bang umiinom ng bawang nang walang laman ang tiyan o may kasamang pagkain? Mag-type ng empty o with food sa mga komento. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng karamihan. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood, gusto kong malaman kung gaano kalawak ang usapang ito. Dahil ito ang katotohanan na hindi napapansin ng marami. Ang bawang ay hindi problema. Hindi rin ang timing lamang ang problema. Ang tunay na issue ay inconsistency na walang kamalayan. Isang araw maaaring kayanin ito ng katawan mo. Sa ibang araw maaaring mag-react ito ng iba depende sa gamot, hydration, o antas ng stress. Kaya ang pakikinig sa iyong katawan ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang balance kaysa sobra, mag-type ng balance wins sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa susunod na kabanata, tatalakayin natin kung sino ang dapat umiwas sa bawang sa gabi ng tuluyan, walang eksepsyon, walang hula. Ngayon maging malinaw tayo at tapat tungkol sa susunod na bahagi. Dahil para sa ilang tao, ang bawang sa gabi ay hindi usapin ng gaano karami.
Ito ay usapin ng dapat ba talaga nila itong inumin. May ilang kondisyon kung saan kahit maliit na dami ng bawang sa gabi ay maaaring magdulot ng hindi kailangang panganib. At ang pagbaliwala dito ang madalas na tahimik na nagdudulot ng problema. Unang grupo, mga taong naghahanda para sa operasyon. Kung ikaw ay nakatakdang sumailalim sa anumang operasyon, kahit maliit na procedure, dapat bawasan o itigil muna ang bawang sa ilalim ng gabay ng doktor. Simple ang dahilan, nakakaapekto ang bawang sa pamumuo ng dugo. At sa operasyon, napakahalaga ng kontrol sa pagdurugo. Ikalawang grupo, mga taong may stomach ulcer o matinding digestive sensitivity. Kung ang lining ng tiyan mo ay iritado o may pinsala na, ang hilaw na bawang sa gabi ay maaaring magpalala ng sintomas. Maaari itong magdulot ng mas matinding hapdi, discomfort, at mas mabagal na paggaling dahil inflamed na ang digestive system. Ikatlong grupo, mga taong may chronic acid reflux o GERD. Kapag humiga ka matapos uminom ng bawang, lalo na hilaw, mas malaki ang tsansa na umakyat ang acid. At para sa mga may reflux na, maaari itong gawing paulit-ulit na discomfort ang gabi imbes na pahinga. Ikaapat na grupo, mga individual na may palaging mababang presyon ng dugo. Napakahalaga nito. Kung natural nang mababa ang presyon ng dugo mo, ang bawang sa gabi ay maaaring lalo pang magpababa nito habang ikaw ay natutulog. Dito mas lumilitaw ang sintomas tulad ng pagkahilo sa umaga, panghihina, at kawalan ng balanse. Ikalimang grupo, mga taong umiinom ng malalakas na blood-thinning medication. Kung ikaw ay nasa anticoagulant na gamot, ang iyong dugo ay kontrolado na ng medisina. Ang pagdagdag ng bawang ng walang gabay ay maaaring magpalakas pa ng blood-thinning effect ng higit sa inaasahan. Makinig kang mabuti. Hindi ibig sabihin nito na masama ang bawang. Ibig sabihin nito ay nagbabago ang kalagayan ng iyong katawan kung gaano ito kaligtas gamitin. Ang ligtas para sa isa ay maaaring hindi ligtas para sa iba. At dito nagkakamali ang marami, sumusunod sila sa pangkalahatang payo nang hindi isinasaalang-alang ang sariling kondisyon. Ngayon hayaan mong tanungin kita ng direkta. Mayroon ka ba sa mga kondisyong ito, mababang presyon ng dugo, problema sa tiyan, o umiinom ng regular na gamot? Kung mag-type ng I have conditions sa mga komento. Mahalaga ito para sa kamalayan. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood. Dahil ang natutunan natin dito ay hindi batay sa takot. Ito ay batay sa responsibilidad. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagkopya ng mga nakasanayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sariling limitasyon ng katawan. Kung nagsisimula mong makita na ang natural, ay nangangailangan pa rin ng pag-ingat, mag-type ng understood sa mga komento. At manatili ka, dahil sa huling kabanata, ibabahagi ko ang isang bagay na hindi naririnig ng maraming nakatatanda, ang isang simpleng pagkakamali na ginagawang problema sa gabi ang bawang nang hindi nila namamalayan. Ngayon dahan-dahan nating pag-usapan ang isang mas malalim na bagay hindi lang tungkol sa bawang, kundi kung bakit ito ginagamit ng mga tao sa paraang ginagawa nila. Dahil sa likod ng karamihan sa sobrang paggamit ng mga natural na lunas, kadalasan hindi ito dahil sa kakulangan ng kaalaman kundi dahil sa takot. Takot magkasakit. Takot sa bayarin sa ospital. Takot sa panghihina. Takot maging dependent sa gamot. Takot mawala ng kontrol sa sariling katawan. Kaya maraming nakatatanda ang kumakapit sa bawang sa gabi na parang ito ay panangga. Isang bagay na natural. Isang bagay na simple. Isang bagay na pakiramdam nila ay kaya nilang kontrolin nang hindi humihingi ng tulong sa iba. At ang hangaring iyon ay naiintindihan. Pero narito ang masakit na katotohanan. Ang takot ay maaaring gawing delikado ang kahit mabubuting bagay kapag nauwi ito sa sobra. Kapag ang isang tao ay nagsimulang maniwala na mas marami, mas protektado ako, humihinto na sila sa paghanap ng balanse. Humihinto sila sa pakikinig sa katawan. Humihinto sila sa paggalang sa limitasyon. Dahan-dahan nilang pinapataas ang dosis. Ang isang butil ay nagiging 2. Ang 2 ay nagiging 3. At nagiging routine ito, hindi na reaksyon sa pangangailangan. At dahan-dahan, nang hindi namamalayan, nagsisimula ng mag-iba ang reaksyon ng katawan. Mas magaan ang pakiramdam ng tulog. Mas mabigat ang umaga. Hindi predictable ang digestion.
Hindi stable ang enerhiya. Pero imbes na tanungin ang bawang, karamihan ay tinatanong ang edad nila. Sinasabi nila, matanda na talaga ako. Normal lang ito. Mahina na ang katawan ko. Pero minsan hindi ito edad. Minsan ito ay akumulasyon. Minsan ito ay timing. Minsan ito ay sobra. Ngayon maging tapat tayo sandali. Ang bawang ay hindi kalaban dito. Ang mga ugaling pinapagana ng takot ang kalaban. Dahil ang takot ay nag-aalis ng pasensya. Ang takot ay nag-aalis ng moderation. Ang takot ay nag-aalis ng pakikinig sa sarili. At ang katawan mo ay palaging nagsasalita, pero maririnig mo lang ito kapag bumagal ka at nag-obserba. Ngayon gusto kitang pag-isipin. Nakainom ka na ba ng mas mataas na dosis ng natural na lunas dahil nag-aalala ka sa kalusugan mo? Kung mag-type ng fear-re-emi sa mga komento. Hindi ito paghuhusga, ito ay kamalayan. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang abot ng usapang ito. Dahil ang tunay na layunin dito ay hindi lang impormasyon kundi pagbabago. Mula sa takot na batay na desisyon sa kalusugan. Patungo sa karunungang batay na desisyon. At tandaan mo ito. Ang natural ay hindi ibig sabihin unlimited. Ang healthy ay hindi ibig sabihin sobra. Ang safe ay hindi ibig sabihin hanggat gusto mo. Ang balanse ang nagpapanatiling kapaki-pakinabang ang mga natural na lunas. Kung sang-ayon ka rito, mag-type ng balance first sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa huling kabanata, ibabahagi ko ang pinakanapapabayaang pagkakamali ng mga nakatatanda sa paggamit ng bawang sa gabi, ang tahimik na nagbabago ng lahat ng hindi nila namamalayan. Ngayon tapusin natin ito sa isang napakahalagang bagay, isang bagay na hindi sinasabi ng malinaw sa karamihan, pero ito ang pagkakaiba ng ligtas na paggamit ng bawang at hindi sinasadyang pagkapinsala sa tulog at katawan. Narito ang huling katotohanan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nakatatanda sa bawang sa gabi ay hindi lang ang sobrang dami, kundi ang paggamit nito nang hindi pinapansin kung paano tumutugon ang katawan sa paglipas ng panahon. Dahil ang bawang ay hindi agad nagpapakita ng epekto. Ito ay dahan-dahang naipon. Araw-araw. Gabi-gabi. Butil kada butil. At ang nagsisimula bilang okay lang ako ay maaaring unti-unting mauwi sa bahagyang pagkahilo sa umaga na nagiging normal na. Mild na discomfort sa tiyan na binabaliwala. Tulog na hindi na kasing gaano kaginhawa. Enerhiya na unti-unting humihina ng walang malinaw na dahilan. At dahil mabagal ang pagbabago, karamihan sa tao ay hindi ito iniugnay sa bawang. Iniisip nila ito ay pagtanda. Iniisip nila ito ay stress. Iniisip nila ito ay buhay lang. Pero minsan ito ay simpleng akumulasyon na walang kamalayan. Ngayon makinig kang mabuti. Ang bawang ay hindi dapat katakutan. Pero hindi rin ito dapat gamitin ng bulag. Ang susi ay obserbasyon. Ang katawan mo ay laging nagbibigay ng maagang senyales. Kung ano ang pakiramdam mo paggising. Kung paano kumikilos ang tiyan mo sa gabi. Kung gaano ka-stable ang enerhiya mo sa araw. Kung paano ang balanse mo kapag tumatayo ka. Hindi ito random na pakiramdam. Ito ay feedback ng katawan. At kapag nagsimulang magbago ang mga senyas na yon pagkatapos mong magdagdag o magpalakas ng bawang sa gabi, yon ang senyales para mag-adjust ka. Hindi magpanik. Hindi itigil agad. Pero mag-adjust. Bawasan. Magpahinga. Obserbahan. Ibalik ang balanse. Ngayon ibibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang mensahe. Kung gumagamit ka ng bawang para sa kalusugan, ang layunin ay hindi tindi. Ang layunin ay tuloy-tuloy na benepisyo na walang pinsala. Dahil ang bagay na nakakatulong sa iyo ngayon ay hindi dapat sumira sa iyong pahinga bukas. Ngayon gusto kitang tanungin ng tapat. Pagkatapos mong panoorin ang buong video na ito, sa tingin mo ba ay tama ang paggamit mo ng bawang sa gabi? Kung mag-type ng I'm safe sa mga komento. Kung hindi, mag-type ng I need to adjust. At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood, gusto kong maabot ng mensaheng ito ang lahat ng sulok na kaya nito. Dahil ang kalusugan ay hindi paghula.
Ito ay pag-unawa sa sariling katawan sa paglipas ng panahon. Kung nagbukas ng isip mo ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, i-like ang video, at i-share ito sa isang taong naniniwala pa rin na mas marami ay laging mas mabuti. Minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay sapat para protektahan ang iyong tulog, balanse, at pangmatagalang kalusugan.